Good noon all of you, or they call this ngayon morning udto na, so lagyan na lang natin good afternoon go. So good afternoon all of you. So ngayon nandito na naman ako sa aking daily routine pag-aalaga ng aking mga bonsai materials. So ito ang nakuha ko, napili ko doon, kaya kinuha ko ito kasi yung asawa ko naggupit-gupit siya, which is in the wrong way paggupit. So kailangan ko itong iayos na naman ulit, kunin itong mga malaking dahon. Then before we proceed on that, I would like also to share to you na sa dami dito mga bonsai materials, baba muna natin ito bago natin then ito nakita ko din, so may nangamatay na sanga. So this is the triple trunk. So ang aking gawin dito is tanggalin ko na lang ito ng yung what you call this, mga patay nga sanga, then try ko to revive this one. But the other na nakuha ko doon is parang sad to say, or di malas na gyud, is totally patay gyud. So this is a Chinese suli. So ang gawin ko dito is magamit ko itong pot, then tanggalan ng mga wire, magamit ko itong wire, then itong napatay simple tapon na lang. And also another one here, it is a golden ficus. Sayang, lamig kay siya ta. It's very nice pero wala, namatay ra gihapon dahil nalimtan ba. So patay na gyud. So itong pagbubonsai hindi basta madali, plus pa ako yung mga what we call is vegetables. So before we go on that is share ko sa inyo yung mga Korean vegetables ko, which is the eggplant. Tapos is naka-seedlings ako, pakita ko yung seedlings. Tapos puntahan natin doon kasi congratulate ko yung nakakuha ng 15.5 na haba sa eggplant. Then followed by dalawang 15 inches. Yung sa akin is only 1 foot. Then pinakataas ko is 14 inches. So puntahan muna natin yung kung saan yung seedlings ko. So sa ngayon, kaunti na lang ang siniseedlings ko kasi kaunti naman yung vacant na lugar na pwede kong tamnan dito sa bahay. Tapos is yung namimigay ako, kaunti rin maputoy ng ngayo, idawat. Ito na naman yung seedlings ko na eggplant, which is Korean eggplant. Then maybe tomorrow, lipat ko na ito with this plastic para pag itanim ko na madritso na pagkabuhay o madritso na pagkabuhi. So kaunti na lang ang space dito nga matamnan. In fact, nakatanim na ako ng around 100 kapunuan, pero dili kay siya nag-produce og bunga kay hawong. So punta na tayo doon sa labas ng gate para masukat natin yung isang eggplant na nandun sa labas. So hopefully maganda ang kuha sa aking camera kasi ang init na, is almost 12 o'clock, so na-late ako mag-video. So kahit dito sa labas, tinamnan ko na lang kasi ang dami kong seedlings before. So yan. So yung normal na laki niya, ganito lang. Just makita. Yan. Then dito yung nakita niya mas malaki, so i-zoom ko niya mamaya. Then dito sa bandang dyan, naiwi man. So yan, tinulungan ako sa anak ko, so nagbunlay, natapos na niya. So na-mention ko na sinusukat ko ito is around 1 foot. Then doon sa loob is nasa harvest na namin is nasukat ko is 14 inches. So ang nakakuha sa first award is yung Valencia, which is 15 inches and a half yung haba ng eggplant. Then followed by bakong, which is nagtay sila with the wind, is what we call is 15 inches yung haba ng kanilang eggplant na na-produce. So bali nagtay yung bakong at saka dawin. So Valencia yung nakakuha ng 15 and a half yung haba ng eggplant. So congratulations to Valencia planters at saka bakong and dawin planters. So balik na ako doon sa aking bonsai. So ito na isa sa mga nag-produce ng mahabang bunga for this month. So balik na tayo sa ating
paggugupit. So, ang gawin ko dito is parang ginawa ko itong murag ladder bitaw, pababa. Kaya lang sa paggupit ng asawa ko, ang kinuha lang niya is pati yung dapat hindi putulan na nga pinuputulan niya. Kaya nakita ko, sabi ko, kailangan kong iayos ito kasi pag hindi ito maayos, parang tawag yun, ma-deform na yung form. Tapos hindi man lang niya kinuha yung mga malaking dahon. Pasagdaan ra ba? So ito ang problema. So yung ganito na kuan tayo maggupit, kailangan tignan mo yung yung mga dahon, kung yung malaking dahon tanggalin ka agad yan kasi hanggang tumataas yan, palaki ng dahon yan, tapos mawala na sa forma yung bonsai na alaga mo. So itong sa akin is this video is also na sali na lang yung sa eggplant ko. Yung ginawa ko is may kasi nagtulong sa ako ba na bigyan award tong nagkuha og kuan sa akin seedlings, tapos is kung kisay makaproduce og kanang most healthier na dako og taas. So it is sabi ko na it is from nanalo yung Valencia, then nagtayo yung dawin sa Kabakong. Wala may result. So kanya-kanya kaning gawa, balik na natin sa bonsai kaning paggawa nitong bonsai is kanya-kanya tayong style. So sa style ko, ako lang ang nakagusto kasi malaman man nimo kung naay magpunta dito sa bahay ba. So wala man sila mapilian. So they don't like kahit na lambre ni lubo na. They don't like my style of form sa aking bonsai. Tapos ito pang asawa ko nag-alot gibilan pag tuod tablo tag kinuha. Isod kayo pag nanay tuod wala ni lami. Tapos na nga deform pa ko. Ay, giunsa dagway na niya. Ano kayang ginagawa niya dito? Yung mga forma ba? Kasi pababa yung bawog ko, gipang straight man niya. So mahirap na pagkarabang yung imagination ko dati, tapos hindi na ito mabalik kung anong nawala. No, patapos ito. So kaya gitrabaho na ako ni kasi ang style ko to is group by group. So pag matanggalan ito ng wire, para sa akin is magandang tingnan, pero hindi ko lang alam sa iba. So every day, kukuha ako ng bonsai materials na tatrabahuin ko, then minsan hindi ko maibideo, then nagkataon ngayon na singalan naka full charge yung microphone ko, so alambre pa rin naka-video ako, nasali na lang yung yung sa vegetables ko. So itong bonsai materials na ito, tatagal pa ito ng mga around 7 years to 10 years bago ito matapos. Kasi ang liit pa man, palakin ko pa. Then after mapurma na ito, gawin ito is posibleng ibaon ko ito kasama itong pot, ibaon ko ito sa lupa para lumaki siya. Then laging gugupitan. Then pag malaki na itong trunk nito, final na siya. Matawag na natin na bonsai na siya. So tapos na. Kasi nasimulaan na ng asawa ko na maling pagkagupit, tapos tinapos ko na. Ito pa, may mahabilin pa diri. Okay. So tapos na. So hanggang dito na lang ako kasi mag-alas 12 nakaunsa ako. So for this morning, ito lang ma-share ko sa inyo about nitong sinimulaan or ginupitan ng asawa ko, which is may mga mali, tapos kinayos ko na. So hopefully na mabalik na po siya sa dating form. So and also
about sharing my eggplant, yung mahaba ba. First time ko pa nakatanim ng ganyang mahaba ng eggplant, mostly sa eggplant ako is pandakman. So by the way pala, before we end this video, nakatanim na ako ng camouflage na eggplant. The color is purple and white. Then nakatanim na ako ng white na eggplant. Nakatalim na ako ng circle na eggplant which is green ang kulay. Tapos, hindi masyadong mahaba pero green ang kulay. So yun, yung first time ko pa nakatanim ng ganyang eggplant na sobrang haba. So it is Korean eggplant. So for this morning, ito lang share. Morning naman. Udto. For this udto, ito lang share ko sa inyo regarding about my daily routine or daily life about bonsai making is what we call this bonsai materials making dito sa aming lugar ng Visayas. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead. Morning naman. Have a nice udto ahead of you. Bye-bye.